Hi mga kabarangay! Si Papa Upo ito. Simula ngayong Agosto, ako na ang mapapakinggan nyo sa programang radyo nobela, maparadyo man, YouTube o Spotify. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Dito lang sa Barangay LS 91.1 Forever! Isang radyo nobela kasama ang ating tampok na kwento sa araw na ito. Barangay LS 91.1 Forever! Magandang umaga mga kabarangay. Oras na naman para sa ating programang radyo nobela. At ako po inyong kasama na naman. Wala kayong choice mga kabarangay. Ako po inyong mga kasama para ibigay sa inyo ang kwento ng ating kabarangay na si Hero. Mga kabarangay, lakasan nyo yung mga radyo nyo at siguraduhin mapapakinggan din ng inyong mga kapitbahay ang kwento natin today. For what reason? Di ko rin alam. Pero hayaan nyo pumbasahin ko itong konting clue kung ano nga ba ang tatakbuhin ng istorya natin today. Swerte ka kapag boto ang pamilya mo sa karelasyon mo dahil hindi ka naman mahihirapang ipagsama-sama sila sa isang lugar. Pero paano nga kung hindi mo yung nagugustuhan dahil yung karelasyon mo, alam mo namang hindi mo mahal? Something's fishy mga barangay. So di ko na patatagalin pa. Ibigay ko na agad sa inyo ang story natin ngayong araw ng Monday sa kwento ng ating sender na pinamagatang Boto. Radyo nobela. Radyo nobela. Swerte ka kapag boto ang pamilya mo sa karelasyon mo dahil hindi ka na mahihirapang ipagsama-sama sila sa iisang lugar. Pero paano nga kung di mo yun nagugustuhan dahil yung karelasyon mo, alam mo namang hindi mo mahal? Dear Papa O, ako si Hero. Kakagaling ko lang sa isang matinding breakup mula sa 9 na taong kong relasyon at dahil doon, mas pinili kong wag munang magseryoso pagdating sa love life. Sinubukan ko ang one night stand, fling-fling, mga ganyan para lang ma-enjoy ko naman ang pagiging single. Hanggang sa makausap kong muli ang isang college buddy ko, si Lana. Ayos si Lana nakakasakay sa mga trip ko. Hindi maarte kaya naman siya na lang ang tinira ko sa mga babae nakakalandian ko. Pero gusto ko lang iklaro ayoko pa ng seryosong relasyon. Di ko mahal si Lana. Natutuwa lang ako sa kanya dahil may nakakaintindi sa pinagdadaanan ko. So, okay lang sa'yo? Yup, wala namang problema. Ang cool mo talaga. Yan din sabi ng ex ko. Pero di ka dapat mag-alala kasi ikaw lang ang dinidate ko at wala nang iba talaga. Focus lang ako sa'yo kasi nakaka-stress din pala yung maraming babae na nilalandi. Nakakapagod. Hirap na, baka magkalituhan. Tulad ng sabi ko, walang problema. Ako rin naman, ayoko muna magseryoso. Cool, gusto ko yan. So simula ngayon, tayong dalawa na lang yung magda-date pero di seryoso Sure. At anytime na makahanap ka ng iba, sabihin mo lang, maiintindihan ko. At ikaw din syempre, sabihan mo lang ako. Para naman hindi ako mabigla. Iba ka talaga, Lana. Siguro kung mas nakilala pa kita dati ng matagal at maayos, baka iniwan ko na ang ex ko nun tapos ikaw na yung girlfriend ko. Baka magtagal pa tayo kaysa sa ex ko. Kaklase at occasional tropa lang naman ang tingin mo sa akin . Grabe siya sa occasional. Siyempre di naman kita pwedeng laging kasama. May GF ako nun. Naiintindihan ko kaya nga ako dumidistansya sa'yo nun kahit na… Kahit na ano? Kahit na crush na kita nun. Actually, nagagandahan din ako sa'yo nun pero… Pero may GF ka nun. Exactly. Siguro ngayon lang talaga yung oras natin. Sakto lang naman din kasi parehas tayong kahihiwalay lang at pareho tayong di pa gustong magseryoso ulit. Chill lang. Kasi siguro alam ng tadhana na tayo yung makakagas ng sitwasyon natin ngayon. Kaya tayo yung pinagsama. Ang corny Tama na. Pabukas ng isang beer please. Sure. Para sa di seryosong relasyon.
Para sa landian at bawal ma-fall. Cheers! Cheers! Nagtuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon namin ni Lana. Lumalabas kami, may nangyayari kahit alam naming hindi naman kami seryoso sa isa't isa. Pangtanggal lungkot kumbaga. Ito lang ang kailangan namin ngayon dahil clear naman sa amin na hindi pa kami ready. Hanggang isang araw habang magka-date kami sa isang resto ay nakita kami ng magulang ko. Hiro? Ma, pa, anong ginagawa niyo rito? Nag-check kami ng toolbox sa hardware. Sino ba tong kasama mo, ha? Girlfriend mo? Ma, pa, Yes po, bagong girlfriend. Magandang araw po. Magaling mamili ang anak natin, ha? Mas maganda ka kesa sa ex ni Hiro. Mukha naman pong mas maganda tayo kaysa sa ex ni Hiro. Gusto ko yung sinabi mo. Nagkabulahan na naman. pa, Hiro, dalhin mo nga si... Lana po. Ay, oo, Lana. Dalhin mo si Lana mamaya sa bahay, ha? At magluluto ako ng afritada. Ipagmamalaki ko sa kanya yung luto ko na yun. Lagi naman eh. Tumigil ka nga dyan. ma, Sure po, mahilig po ako sa afritada. Pupunta po kami mamaya. Oh, salamat naman. Buti naman at may makaka-appreciate na ng luto ko. Talaga bang magtatampo ka pa ngayon? Eh kasi totoo naman eh. ma, pa, di pa ba kayo aalis? Bakit mo ba kami minamadali? Kasi baka may pupuntahan pa kayo. Sus! Ang sabihin mo, gusto mo lang masolo tong si Lana? Buka nga po. Hindi naman po sa ganon. O ay siya, sige. Aalis na. Pwede naman po kayong magstay. Gusto ko rin po kayong makilala at makausap. Madalas po kayong nakakwento sa akin itong si Hiro eh. Eh, ano bang ikinukwento niya? Mga totoong bagay lang naman po. Tulad ng kamukha niyo raw po si Amalia Fuentes nung kabataan niyo. Sinabi niya yun? Opo, at naniwala ako ron. Lalo na ngayon na nakita ko kayo ng personal. Ay, salamat iha. Naku, mamayang gabi, ipapakita ko sa iyo yung pictures ko nung kabataan ko. Lagi akong napagkakamalang si Amalia Fuentes noon. Gusto ko po yan. Ipakita niyo po sa akin lahat. Ay nako, pati yung picture nitong si Hiro habang naliligo sa batya. Ma! O siya, hindi na namin kayo istorbohin sa ngayon para ma-enjoy nyo ang date nyo. At para makapag-prepare na rin ako ng dinner natin mamaya. Excited na po ako. O Hiro, aalis na kami ha? Please be extra nice to her ha? Thank you po, tita. Call me mama. At doon na nagsimulang maging close si Lana sa magulang ko. Friends na rin sila sa FB at madalas panay ang tag ni mama sa kung ano-anong kay Lana. Parang sila pa ang mag-ina. Kinausap ko si Lana tungkol doon. Sabi ko medyo bawas-bawasan ang pagiging close kay nanay pero tumanggi siya. Dahil nga mahilig siyang makisama sa mga nanay. Kaya naman wala na akong nagawa. Nasira ang planong di kami dapat makikilala ng mga taong close sa amin na dapat lihim lang yung sa amin. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami pa ng mga araw na pupunta ng mall ang mga magulang ko ay nataon pa kung kailan andun din kami ni Lana. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, radyo, nobela. Maraming beses na nagugulat na lang ako at nadadatnan ko sila na sa bahay. Hindi ako nito sinasabihan. Basta pag uwi ko galing trabaho, makikita ko na lang siyang andon at kasama ni na mama na nanonood o kaya nagluluto. Ang dami nilang bonding moments na hindi ako komportabling pinapanood. Naisip ko kasi baka seryosohin na ito ni Lana. Alam naman niyang temporary lang yung sa aming dalawa. Oh, ba't nandito ka na naman? Grabe to. Parang di na ako welcome sa bahay niyo ha. Hindi naman sa ganon. Pero napapadalas ka na kasi rito eh. Lagi kang nandito, talo mo pa ako.
Tinawagan ako ng mama mo. Nagpapatulong na mag-ayos ng idodonate niya. Kaya naman niyang gawin yun ng mag-isa o kaya kasama si Papa. Wala si Papa. Papa ko. Sabi niya Papa na rin itawag ko sa kanya eh. Pambira. Sabi ng Papa natin, may ipipick up pa siyang materyales para sa gagawin niyang project dyan sa bakod niyo. Kaya tinawagan ako ni Mama. Mama ko. Mama natin para tulungan ko siya. Kaya na niya yun mag-isa. Ang daming bitbitin, mahihirapan si Mama. Pwede naman siya magtawag ng mauutusan. Ako na lang ang magbabayad. Mas komportable siya, nakakilala niya ang makakasama niya dito. Ikaw, gusto mo bang stranger yung papapasukin mo rito sa bahay niyo? Tapos mag-isa lang si Mama dito? Di ka natatakot? Iba na ang panahon ngayon, no? Kala mo ba? Di sana, hinintay na lang niya ako para ako na ang gumawa. Kailangan na nga to bukas ng umaga. Ngayon ka lang dumating. Sa tingin mo may matatapos kayo? Pwede naman kasing sa ibang araw na i-donate yan eh. Bakit ba kasi kailangang magmadali ni Mama? Kasi mag-out of town kami sa susunod na araw. Kaya kailangan maayos na to ngayon. Mag-out of town kayo? Oo, bakit? Ako yung anak pero di man lang ako inaaya, ganun? Lagi kang busy kaya hindi ka na inistorbo ni Mama. Saka di ka rin naman daw papayag kung ayain ka. Nakailang beses na nga raw siya Tumanggi ka lang sa kanila. Pati yan, nasabi niya sa'yo? Marami pang iba. Di kayo na ang mag-ina. Teka nga, galit ka pa? Hindi ako galit. Di lang ako komportable sa nakikita ko sa inyo. Bakit? Kasi alam mo namang di seryoso ang relasyon natin, di ba? Temporary lang to hanggat hindi pa tayo ready at hindi pa natin nakikita yung gusto natin. Gets ko naman yun. Pero wag mo sanang masamain yung closeness ko sa magulang mo. Kasi alam mo naman na malapit ako sa mga magulang. Okay. Basta please, huwag ka nang susobra sana ron. Kasi kapag nagkahiwalay tayo, baka mahirapang mag-move on yung mga yan. Lalong-lalo na si Mama. Talaga ba? Mukhang mahal na ako ng mama mo Lagi niyang sinasabi na ayaw niya sa ex mo at ako ang paborito niya. So, lalaki na ulo mo niyan. Tignan natin. Di ko na napigilan pa ang pagiging close ni Lana at Mama. Ang minsan out of town ay nasundan ng nasundan. Nababalitaan ko na lang ito sa Facebook. Doon na lang ako nakakapag-update sa kanila. Halos di na nga rin kami nagkikita ni Lana dahil mas marami pa itong oras kina Mama at Papa. Naiirita na ako kasi parang di niya na alam kung ano nga ba ang role niya sa buhay ko ngayon. Parang masyado nang pinapanindigan ng pagiging mabuting hilaw na daughter-in-law. Anak, Yes, Ma? umalis na si Lana. Hindi mo man lang hinatid. Ayaw naman niya magpatid. Saka may tinatapos din kasi akong report para sa trabaho ko bukas, Ma. Kaya ba hindi ka lumabas magdamag kanina? Opo, Ma. Parang lagi ka nalang umiiwas sa amin ni Lana. May problema ba? Wala naman, Ma. Masaya naman kayo magkasama lagi. Ay, sobra. Para ko na siyang anak. Magaan kasi kasama at masayang kausap Nasabi ba niya sa'yo na sinabi ko sa kanya na mas gusto ko siya kaysa dun sa ex mo? Opo. Kaya ako natutuwa na nandito siya lagi. Kasi kapag wala si papa mo at ikaw, kahit paano may nakakausap ako. Lagi na lang kasi kayong busy Babawi naman kami, Ma. Abang ka lang. Sus, kailan pa? Nagtatampo na naman kayo Ay, hindi na. Tinanggal na nila na ang tampo ko Siya nga itong nagpaintindi sa akin sa trabaho mo. Sinabi niya sa akin kung bakit madalas nakukuha ng trabaho mo ang buong oras mo at naiintindihan ko na yon. Mabuti naman po, Ma. Kaya dapat magpasalamat ka kay Lana dahil sa kaliwanagang ibinigay niya sa akin. Mukhang mas mahal nyo na nga siya Nagseselos ka ba? Ala, bakit naman po ako magsiselos, Ma? Kasi mas madalas kami magkasama. Ayos lang yun, Ma. Basta kung saan kayo masaya. Masayang masaya ako kasi kayong dalawa na. Sana nga pang forever na to, Huwag mo na siyang pakawalan, anak. Kasi babalik talaga yung tampo ko sa'yo. Di pa naman sigurado yung sa amin, Ma. Ano bang hindi sigurado? Bakit
Bakit hindi sigurado? Hindi pwede yun, ha? Ilang buwan pa lang naman kasi kami at marami pang pwedeng mangyari. At saka busy ako sa trabaho ko kaya di ko alam kung kaya kong makapagbigay ng oras sa relasyon na to. Open-minded naman si Lana eh. Isadyang maunawain ng batang yon kaya wala kang magiging problema sa kanya. Naku, maniwala ka. Masyado mo namang binibenta sa akin sila na ma. Nanay ako. Alam ko kung sino ang tamang tao para sa'yo. Hindi nyo pa naman ganun kakilala si Lana para mag-decide kayo na gusto nyo na siya para sa akin. Nasa pakiramdam lang yan. Hindi lahat ng pakiramdam nyo ma, tama. Bakit yung ex mo? Hindi ba nung una pa lang ayaw ko na sa kanya? Kasi ramdam ko na talagang hindi naman kayo magkakatuluyan. Nasan siya ngayon? Minsan lang kayo tumama, feeling nyo agad, tama na lahat ng nararamdaman nyo. Basta. Tama ang pakiramdam ko kay Lana. Pang forever na to. Naniniwala ako. Ang hindi alam ni Mama, nung mga oras na yun ay gusto ko nang tapusin ang relasyon namin ni Lana. Di ko talaga kaya magustuhan pa si Lana ng mas malalim at alam kong hindi pa talaga ako ready. At bago pa siya makaramdam ng iba sa akin ay gusto ko nang tapusin yon, pero nung nagsalita na si Mama tungkol sa pagkagiliw niya kay Lana, nahirapan tuloy ako bigla. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Nang magkita at masolo ko si Lana, sinubukan kong sabihin sa kanya na ayaw ko na gusto ko nang tapusin ang relasyon namin. Willing naman akong i-explain sa kanya ang lahat para mas maintindihan niya. Maunawain naman si Lana tulad ng sinabi ni Mama. Pakiramdam ko ay maiintindihan niya kung bakit kailangan ko nang tapusin ang relasyon namin. Saka napag-usapan naman namin ito dati, hindi ba? Anytime na pwede ko nang bumitiw, magsabi lang at dapat unawain na yun ng isa. Pero nung nakaharap ko siya, bakit ako biglang nahirapan? Bakit bigla atang gusto mo akong kausapin? May problema ba? Yes. Mukhang seryosong-seryoso ka. Mahaba ba tong pag-uusapan natin? Medyo. May time ka ba? Dapat nga ikaw ang tanungin ko dyan eh. May time ka ba para pag-usapan natin to? In-schedule ko talaga to ngayon para makapag-usap tayo ng maayos. Okay. So ano nga? Lana, kasi Kasi di ko alam kung paano sasabihin sa'yo to eh. mukha namang pinagplanuhan mo na to. Ni-schedule mo pa nga eh. Paanong mahihirapan ka pa? Ang hirap pala kapag personal lang sasabihin. Dapat ba akong kabahan? Hindi ko alam. So ano nga? Kasi Lana, Ano? paano ba to? Teka nga, ano bang gusto mong gawin ko? Hulaan ko yung sasabihin mo? Kasi feeling ko kulang tong araw na to kung huhulaan ko yung gusto mong sabihin eh. Ang hirap nga kasi. E di reschedule na lang natin tong usapan na to. Hindi, wag. Kailangan ngayon na. Di umayos ka. Sabihin mo na. Diretsahan na. Maiintindihan ko kung ano man yan. Sure ka ba? Naku, ngayon ka pa ba nag-doubt sa akin? Alam mo namang likas sa akin yung maunawain eh. Lana, Lana. Ano to? Puro pangalan ko na lang sasabihin mo? Lana, gusto ko ng... Hiro, Lana? Ma, anong ginagawa mo rito sa kwarto? Kanina pa ako tawag ng tawag sa inyo sa babae. Ready na yung pagkain. Tara na, andyan na rin ang papa ninyo. Wrong timing ka naman, ma, oh. Ay bakit? Gagawa na ba kayo ng apo? Ma! Nako, hindi po muna mama hanggat hindi siya naliligo. Amoy ginisang sibuyas pa eh. Lana! Sige. Namula ka tuloy bigla dyan, Hero. Tara na, makakain na tayo. Tara na? Paano yung sasabihin ko? Sabihin mo na lang kapag hindi na umaatras ang dila mo. At di ko na nga nasabi kay Lana ang balak kong pakikipaghiwalay nung araw na yun. Dahil buong araw ay siniguro ni Mama na nasa tabi lang niya si Lana.
Di ako nagkaroon ng tsansa na lapitan at masolo si Lana. Kaya naman inis na ako nun. Nagkulong ako sa kwarto at tinayaan sila ng mama. Nalaman ko na lang na umalis na si Lana nang pumasok si mama sa kwarto. Anak, pwede ba kitang makausap? Wala na ba si Lana? Nakauwi na. Hindi ka man lang bumaba para magpaalam sa kanya bago siya umuwi. Sumama pakiramdam ko eh. Hindi naman talaga masama ang pakiramdam mo eh. Masama nga po talaga. Anak kita, nanay mo ko. Ramdam ko kung pakiramdam mo yung masama o may ibang bagay na masama sa'yo. Ma, Anak, alam ko. anong alam nyo? Alam ko kung ano yung totoong nararamdaman mo para kay Lana. Ha? Alam ko namang hindi mo siya gusto talaga eh. Matagal ko na itong nararamdaman sa'yo. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Hindi naman sa ganun, Ma. Anak, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Alam ko anak, alam ko. Kasi Ma, Kasi hindi ka pa ready. opo. Kasi mahal mo pa rin yung ex mo. Ma! Anak, alam ko. Alam ko. Opo. Iramdam ko naman eh. Hindi mo tinititigan sila na tulad ng pagtingin mo dun sa ex mo dati. Nakikita ko yun. Ako lang naman itong nagpupumilit na ilagay pa rin natin sila na sa buhay natin. Ma, gusto ko na kasing tapusin yung relasyon namin bago pa lumala. Eh ano bang lala? Wala namang gulo, hindi ba? Eh bakit hindi mo na lang ituloy? Kasi nga, hindi ko siya gusto. Hindi pa ba enough na rason yun, Ma? Hindi mo pa siya gusto sa ngayon. Kasi hanggang ngayon, andyan pa yung ex mo sa'yo. Hindi naman sa ganun, Ma. Ganon yon, anak. Hanggat hindi mo pinakakawalan sa puso mo ang mga taong tapos na sa buhay mo, walang tsansa na makapasok ang mga bago. Ma, sinubukan ko na yan, pero hindi talaga kaya. Hindi mo sinubukan. Kilala kita. Okay. Tama kayo. Kasi hindi pa ako ready, Ma eh. Ayoko muna magseryoso sa love life. Ayos naman kami ni Lana dati bago niyo siya nakilala eh. Alam namin kung saan kami lulugar. Pero sa nakikita ko ngayon sa inyong dalawa, parang iba na eh. Parang sineseryoso na niya. Natatakot ako. Hindi ako ready sa kanya, Ma. Hindi ka ready kasi yun ang tinatak mo dyan sa utak mo. Pinrograma mo na kagad sa sistema mo na hanggang doon lang kayo. Siguro. Uy, siguro nga nagkamali rin ako ng pakiramdam, anak, ano? May mga hindi tumatamang pakiramdam si mama, hindi ba? Alam ko din naman yun. Pero matanda ka na. Gawin mo na lang kung ano yung sa tingin mo dapat. Kailangan ko pa rin ng tulong mo, Ma eh. Nahihirapan ako sa totoo lang. Ay, ganito na lang anak. May sasabihin ako sa'yo ha. At dun mo na lang paikutin ang magiging desisyon mo. Ano po yun, Ma? Pahalagahan mo kung sino ang nandyan sa tabi mo. Huwag na yung mga taong wala na sa tabi mo. Sa huling sinabi ni Mama, mas lalo akong nalito at nahirapan. Di sa lahat ng pagkakataon ay may makikilala tayong isang Lana sa buhay natin na handang umintindi, makisama at magmahal kahit hindi natin yun magawa para sa kanya. Maswerte na nga ba akong masasabi na may Lanang dumating sa buhay ko? Kaya ba binalik siya ng Diyos sa akin hindi lang dahil parehas kami ng pinagdadaanan kundi dahil siya naman pala yung para sa akin ay nakalaan? Maraming salamat po Papa O sa pagbibigay ng oras para mabasa ang aking kwento. Gumaan ho kahit papaano ang aking pakiramdam dahil nasabi ko sa inyo lahat ng aking pinagdadaanan ngayon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Hero. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify. Hanapin lang Barangay LS 91.1 Lucena.